biyaya, sa iyong ping kami nagtitipon ngayon, upang purihin ang Diyos ng may debosyon. Ilang simbahan at aming gabay, sa landas ni Kristo kami akayin mo habang buhay. Puso mong mapagkumbaba at masunurin, naway maging huwaran naming Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating inaalala ang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria na nagpakita doon sa bundok ng Carmel. Siya'y nagbigay ng skapularyo kay Saint Simon Stock at pinangako niya ang sinumang nagsusot nito ay hindi makakaranas ng apoy ng impyerno. Pag sana nating isipin ng mga skapularyo ay anting-anting, hindi sila mahika. Pero sila ay paalaala ng paggabay, pagmamahal at pag-iingat ng Diyos sa atin. Diba, kapag may nakita kang parcel, nakasulat, please be careful, fragile. Iingatan mo yung parcel na yon. At yan ang paalaala ng skapularyo kapag sinusuot natin. Ito'y tanda ng pag-iingat sa ating mga puso, ating mga kaluluwa. Dahil tayo ay galing sa Diyos at tayo ay pabalik sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin sinundan, pinakinggan ang kagustuhan ng Diyos, sa mga pagkakataon na kung saan hindi din natin ginaya ang halimbawa ng ating mahal na ina na nagpapakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng Mahal na Birhen. Sa tulong nito kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin,
ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salin-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinaksak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sinong aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki na lugmok sa kanyang buhay. Nalulungkot siya dahil wala siyang pera. Natanggal po siya sa kanyang trabaho. Baon na baon po siya sa utang. At higit po sa lahat, napakaliit na ng tingin niya sa kanyang sarili. Isang araw, nakaupo daw po itong lalaki sa park. Habang tulala siya, naiisip po niyang tapusin na lang niya ang kanyang buhay. Pero maya-maya, meron pong isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Tinanong siya, parang ang bigat ng dinadala mo ha? Anong problema mo?
Kinuwento po ng lalaki ang lahat dito sa matanda. Tahimik po na nakikinig itong matandang lalaki. At pagkatapos, ngumiti lang siya. Sabi po ng matanda dito sa lalaki, sabi mo, pera lang ang problema mo, huwag ka mag-alala. May kinuha po yung matanda sa kanyang bag, isa pong checkbook. At sumulat po siya doon sa cheque. Inabot po doon sa lalaki. Ang halaga, 1,000,000 piso. Nagulat po ang lalaki. Sabi po niya, Tay, hindi ko po kayo kakilala. Hindi niyo po ako kakilala. Bakit niyo po ako pinapahiram ng ganito kalaking halaga? Ngumiti lang po ulit yung matandang lalaki. At sabi niya, sige, magpapakilala ako sa iyo. Ako si Mr. Ong ng Ongpin. Mayaman ako. Tandaan mo yan, ha? Kaya wag mong alalahanin yung binibigay ko sa iyo. Basta't ipangako mo lang sa akin, gagamitin mo yan sa tama at paramihin mo. Pagkalipas ng 3 taon, magkita ulit tayo dito sa park. Balik mo na lang sa akin yung 1,000,000. Pero with interest, ha? At umalis po yung matanda. Halos hindi po makatulog yung lalaki. Hawak-hawak po niya yung 1,000,000. Pero natakot po siya, baka masayang na naman yung pera. Kaya alam niya pong kung anong ginawa ng lalaki. Hindi po niya pinapalit yung cheque. Tinago lang po niya doon sa kanyang pitaka. At sa tuwing pinanghihinaan po siya ng loob, binubuksan po niya yung kanyang pitaka, tinitignan niya yung cheque, at sinasabi niya sa kanyang sarili, may 1,000,000 ako, kaya ko to. Sa halip na gamitin po niya yung cheque, nangutang muna po siya ng maliit. Nagnegosyo, nagpuyat, nagtiis, nagtiyaga, paulit-ulit bumabangon. At sa tuwing gusto na po niyang sumuko, pag naghihina na siya, naaalala po niya yung cheque doon sa pitaka niya. Hindi po ang pera yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, pero yung paniniwala na merong nagtitiwala, naniniwala sa kanya. Yung nagpalakas ng loob niya ay yung paniniwala din niyang kaya niyang magsimula muli. Kaya unti-unti po lumaki yung kanyang negosyo, lumaki yung kanyang kita, at naging matibay, lumaki din po ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Lumipas po ang 3 taon, bumalik po yung lalaki doon sa park. Bit-bit na yung cheque. Nakasulat po 1,000,000 plus interest. Eksaktong-eksakto, paparating po yung matandang lalaki, lumapit sa kanya. At sabi po nitong lalaki sa matanda, Tay, Mr. Ong, maraming salamat po dahil po sa inyo, nagbago ang buhay ko. Inabot po ng lalaki yung cheque sa matanda. Pero nagtataka yung matanda. Sabi niya sa lalaki, sino ka? Nagulat po yung lalaki. Tay, Mr. Ong, ako po yung pinahiram nyo ng 1,000,000. Bigla pong dumating yung anak ng matanda, isang babae, at nakangiti ito, sabi, ay naku, meron na naman nalokong tatay ko. Pagpasensya nyo na po ha. May Alzheimer yan. Libangan dati ng tatay ko, nagdadala ng peking checkbook. Gumagawa ng cheque, binibigyan lahat ng tao. Pasensya na ha. At biglang natigilan po yung lalaki. Napaisip siya. Peke pala yung cheque, pero hindi po peke yung lakas ng loob na binigay nito sa kanya. Hindi peke yung pag-asa. Hindi peke yung tapang. Mga kapatid, see what a little faith, little trust can do to a person's life. Minsan ang nagpapabago sa ating buhay ay hindi naman yung pera, hindi ang kayamanan, hindi pong himala, hindi pong kapangyarihan o ang kasikatan. Ang nakakapagbago sa buhay ng isang tao ay yung pag-asa na merong Diyos na naniniwala pa rin sa atin. Amen? At ito po ang pinapaalala ng kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel sa atin. Nung binigay po ng ating mahal na ina ang skapularyo kay Saint Simon Stock, hindi po niya sinabi na isuot mo yan at wala ka ng problema. Hindi po rin niya sinabi na kapag sinuot mo yan, hindi ka na magkakasakit. Hindi rin po pinangako ng ating mahal na ina na kapag sinuot ang skapularyo, yayaman siya. Ang binibigay po ng skapularyo ay isang tanda ng pag-aaruga. Isa pong paalaala na hindi tayo nag-iisa. Parang yung cheque,
Hindi po yung papel ang nagligtas doon sa lalaki. Ang nagligtas doon sa lalaki ay yung pag-asa na dala mula doon sa papel. Hindi po ba? At ganun din po sa skapularyo. Hindi ang tela ang nagliligtas. Si Kristo ang nagliligtas. At ang skapularyo ay tanda ng ating mahal na ina na palaging umaakay sa atin papunta kay Jesus. Huwag niyo pong isipin ang skapularyo anting-anting. Hindi rin po lucky charm yan. Hindi po yan magic. Ang skapularyo parang wedding ring. Ang singsing, hindi naman po ang dahilan kung bakit nagmamahalan yung mag-asawa. Hindi po ba? Pero sa tuwing tinitignan na mag-asawa yung singsing, naaalala nila yung kanilang pangako na binitawan, binigay sa bawat isa. Ganon din po ang skapularyo. Sa tuwing sinusuot natin ito, hinahawakan natin ito, naaalala natin na meron tayong isang ina na nasa langit, na nananalangin, nagdarasal para sa atin. Ang skapularyo po ay tanda na meron Diyos na hindi sumusuko para sa atin. Ang skapularyo ay simbolo na merong langit na naghihintay sa ating lahat. Marami po sa atin nagsusuot ng skapularyo. Pero ito po ang tanong, sinasabuhay mo ba yung ibig sabihin ng iyong skapularyo? Ang taong nagsusuot ng skapularyo, dapat nagsisikap din. Isuot niya ang ugali ng ating mahal na ina, si Maria. Kung ikaw ay nagsusuot ng skapularyo, dapat mapagkumbaba ka, masunurin ka, madasalin ka, at nagtitiwala ka sa Diyos, kamukha ni Maria. Yan nung pong sinabi ng anghel kay Maria na siyang magiging ina ng tagapagligtas. Hindi naman po niya alam kung anong mangyayari. Marami pong panganib, marami pong luha, marami po siyang hindi maintindihan. Pero isa lang po ang kanyang sagot. Ang sabi ng ating mahal na ina sa anghel, "Let it be done to me according to your word." Mas nagtiwala si Maria sa Diyos kaysa sa naniwala siya sa kanyang mga takot. Mga kapatid, dalawa po ang pwede nating piliin sa buhay. Una, pwede kang magtiwala sa Diyos. Pero pangalawa, pwede kang maniwala sa mga takot mo. Kung ano ang pinipili mo, yan ang lilitaw sa iyong katawan. Yan ang mararamdaman mo sa iyong loob. At yan ang magdidikta sa iyo sa iyong kinabukasan. May kakilala po ako, isa pong misis. Pumunta po siya sa akin, nagpa-counseling. Sabi po niya, "Father, dati po masiyahin naman po akong tao. Pero bakit po lately, nawalan ako ng gana, nawalan ako ng sigla. Naging napakabagal ko po sa opisina, naging mainitin po ang aking ulo. Wala na po ako nararamdamang saya, nadidepress po ako." At tinanong ko po, paano po nag-umpisa itong kanyang nararamdaman? At kwento po niya, magsimula po nung siya'y nanganak, parang nagkaroon po siya ng mga seizure episodes. Kaya nagpa-check up daw po siya sa doktor. At sabi po ng doktor, may imbalance yung kanyang utak. Mag-ingat daw po siya kasi nakakamatay yung kanyang sakit. At sabi ko po sa kanya, alam mo, hindi yung sakit ang pinaka-problema mo. Ang pinaka-problema mo, kaya ganyan yung nararamdaman mo, kasi mas pinaniniwalaan mo yung sakit mo kaysa sa kakayahan ng Diyos na pagalingin ka. Napansin mo ba, sabi ko po dito sa misis, mas madalas mo pang iniisip yung iyong diagnosis kaysa sa pangako ng Diyos. Mas pinakikinggan mo yung iyong takot kaysa sa pag-asa. Mas malakas pa yung boses ng iyong pag-aalala kaysa sa boses ng iyong pananampalataya. Hindi ko sinasabi sa iyo na baliwaliin mo yung payo ng doktor mo. Hindi ko sinasabi din sa iyo na tigil mo na yung iyong mga gamot. Pero huwag mo sanang hayaan na yung sakit mo maging pinakamalaking katotohanan mo dyan sa buhay mo. Dahil ang diagnosis ng doktor, oo, mahalaga. Pero hindi pa yon ang huling salita. Ang huling salita dapat ay palaging nasa Diyos. Tandaan niyo po, mga kapatid, kung ano ang palagi nating pinapakain sa ating isip, sa ating puso, yan ang lumalaki.
Di po ba? Kaya dapat piliin mo ang manalig kaysa sa matakot. Amen? But remember this, faith will never make our life easy. And yet, faith will always make possible the impossible things in our life. Kaya kung meron kang pananampalataya, hindi naman niya agad aalisin yung mga problema mo eh. Ang ginagawa ng pananampalataya sa ating buhay, mas pinalalakas lang tayo para harapin natin at malampasan ang bawat problema ng ating buhay. At yan ang pinakamalaking himala. Kaya kung minsan ikaw ay nawawalan ng pag-asa, kung pakiramdam mo walang naniniwala sa iyo, kapag tila ba wala ka ng lakas para bumangon muli, hawakan mo lang yung iyong eskapularyo. Isipin mo yung dalawang tali ng eskapularyo, parang dalawang kamay ng ating mahal na ina na kapag sinusuot mo, isipin mo, niyayakap ka ni Maria. Hindi pumahi ka ang eskapularyo, kung hindi isang paalaala ng napakagandang katotohanan na nandito ang ating mahal na ina. At higit sa lahat, kasama natin palagi ang Diyos. Kahit na marami tayong kinakatakot, kahit na marami tayong mga pagsubok, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil sa gitna ng ating mga panghihina at pagdududa, niyayakap niya tayo sa pamagitan ng ating mahal na ina na nagpakita doon sa bundok ng Carmelo. Nasabihin natin, salamat Maria, aming mahal na ina. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. At manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumungan ng mabuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang mga templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang marinig namin na may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at pinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay maging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat Maria sa iyong pagtugon, sa Diyos na tumawag sa iyong panahon. Sa iyong dumating si Kristo, tinapay ng buhay para sa mundo. Salamat Maria, aming ina't gabay. Sa iyong halimbawa kami umaalay. Sa pagganggap namin sa anak mong mahal, gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Sa banal na hapag kami lumalapit, taglay ang pag-asang sa Diyos nakasandig. Tulad mo Maria, naway matutunan si Jesus sa puso'y laging tanggapin. Salamat Maria, aming ina't gabay. Sa iyong halimbawa kami umaalay. Sa pagtanggap namin sa anak mong mahal, gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Salamat Maria, aming ina. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen Maria at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat ng aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ko po alam kung alam niyong ibig sabihin ng salitang Carmel. Napakaganda po ng kahulugan nito. It means garden. Ang Carmel ay hardin. At pansinin niyo pong hardin, kung anong tinatanim mo, yan lang ang tutubo. Hindi po ba? Kaya kung palagi ka nagtatanim ng pagdududa, ng galit, kalungkutan, takot sa iyong buhay, yan ang tutubo. Yan ang aanihin mo. Pero ang Panginoon, ginawa niya ang mundong ito, ang hardin na ito, hindi para taniman mo ng masama. Bibigay ng mabuting binhi ang Diyos sa atin para taniman mo ng kabutihan, ng grasya, ng pagpapakumbaba, ng pagtsatsaga, ng pagpapatawad, ng pag-ibig at pagmamahal. Mga kapatid, naway ang skapularyo, yan ang maging tanda na naniniwala ang Diyos sa iyo na meron pang pwedeng lumabas, tumubo na mabuti. Naway yan ang paalaala na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mahal na ina at ikaw ay ginawa para sa langit. Kaya po, wala po kayong scapular, maglimos po kayo, naway suot niyo po para maalis yung inyong pangamba, maalis yung inyong lungkot, dahil yan ay parang isang yakap ng isang mahal na ina na hindi ka iniiwan, na palagi kang inaaruga, nilalapit ka sa pinagmumula ng buhay, si Jesus. Palagi mong hawakan ang skapularyong yan, palagi mong tingnan ang skapularyong yan. Yan ay paalaala na meron ka pa ring lakas na tinatanggap gitna ng iyong mga pagsubok at problema. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.